Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 441. Si Aling Marte Pinin ay nababalisa. Natatakot siya sa kamatayan. Napakaraming tao sa kabilang partido ang nilinaw na hindi nila bibitawan kung hindi nila makuha ang pera. Itong si bastard na si Andrew Cheng, maglakas loob na ibaba ang kanyang telepono sa oras na ito. Ito ba ay gustong makitang walang magawa ang kamatayan? Andrew Cheng, mabilis kang kumuha ng pera para iligtas ako. Sigaw ni Aling Marta, nakakahiya ang itsura ng gusot na buhok. Sa gilid ni Andrew Cheng, nakatayo sa pintuan ng villa, malamig siyang ngumiti at sinabing, Marte Pinin, natalo ka na, bakit ka pa humingi sa akin ng pera? What do you mean? You are my son-in-law, tinanong kita kung anong nangyari sa pera. Sinulyapan ni Aling Marta ang manager na nakaupo sa gilid na naglalaro ng punyal sa kanyang kamay. Nagulat siya at nagmamadaling sinabi, okay. Kung hindi mo ako padalhan ng pera, tatawagan ko si Marian Yang. Nang marinig na binanggit ang pangalan ng anak na si Marian, talagang nagalit si Andrew Cheng. Ang hanggal na si Marte Pinin na ito ay talagang hindi makatao. Sa desperasyon, kinailangan ni Andrew Cheng na sumang-ayon, saan? Hindi nagtagal, ipinadala ni Aling Marta ang address. Pagkaraan ng ilang sandali, si Andrew Cheng ay tumawag kay Mr. Oliver Lee, at pagkatapos ay dumiretso sa pantalan. Sa pagbabalik tanaw sa cruise ship, lumiit sina Marte Pinin at Aling Jinky sa sulok at magkayakap, labis na natataranta. Well, ipapadala ng manugang ko ang pera mamaya. Si Aling Marte ay nanginginig sa takot. Well. Ang manager ay pumalakpak at ngumiti, at pagkatapos ay sinenyasan ng dalawang bodyguard na direktang paghiwalayin sina Aling Marta at Aling Jinky, malamig na sinabing, may gustong makita ka. Sa sinabi nito, hindi napigilan ng dalawang bodyguard na sabihin na kinuha nila ang nagpupumiglas na si Aling Marta. Noong una ay hindi sumang-ayon si Aling Marta, at sumigaw, hindi ako sasama, hindi ako pupunta, malapit na ang aking manugang, ayaw kong sumama. Gayunpaman, agad itong sinampal ng manager, at sa isang iglap ay nagtapat siya. Habang nasa daan, hindi nang ahas na magsalita si Aling Marta, nag-aalala siyang maiinis siya kung hindi niya sinasadyang magalit ang kabilang partido. Hindi nagtagal, ilang tao ang dumating sa pinakamarangyang presidential suite ng cruise ship. Unang binuksan ng manager ang pinto at pumasok, napakagalang na sinabi sa loob, boss, dinala ng mga tao. Sige, pasok ka. Isang tamad na boses ang dumating. Sa sandaling marinig ito ni Aling Marte Pinin, naramdaman niyang pamilyar ang tunog, at iniisip pa rin kung sino iyon, itinulak siya ng bodyguard sa likod niya. Pagpasok sa suite, nakita ni Aling Marte ang isang babae na nakakulay apoy na pulang damit sa harap niya, nakatalikod, matangkad at sexy, tunay na lasa ng red wine, nakatayo sa bintana, tinatanaw ang tanawin ng ilog. Ms. Marte Pinin, I am very happy that you can come to my cruise ship. How are you doing and are you satisfied? Dahan-daang lumingon ang babae, may maisla na tampok sa mukha at may kaakit-akit na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ikaw ba si Miss Helen Jing? Si Aling Marte ay hindi tanga, tanong. Bahagyang ngumiti ang kabilang partido at sinenyasan ang susunod na kamay para iabot kay Marte Pinin ang isang baso ng red wine at sinabing, Ms. Marta, uminom ka ng baso at huminahon ka. Nanginginig na kinuha ni Marte Pinin ang baso ng alak, ngunit bago ito inumin, lumuhad siya ng walang buto, yumuko at humingi ng awa, Miss Jing, bitawan mo ako. Tumingin si Helen Jing kay Aling Marta na may kainahinala, at sinabing, Ms. Marta, anong nangyayari sa iyo? Nakakatakot ba ako? Napakamot ng ulo si Aling Marta at sinabing, hindi ka kilabot. Huwag mo akong ilubog sa ilog, ayaw kong mamatay, yung pera, ibabalik ng manugang ko mamaya, alam kong maawain si Miss Helen. Naunawaan ni Marte Pinin, at inayos ang sarili. Pinaikit ni Helen Jing ang kanyang mga mata at ngumiti. Sumenyas siya na hilahin pataas si Marte Pinin, at pagkatapos ay sinabi, Ms. Marta, gumawa tayo ng deal, at bibigyan pa kita ng 10 milyon, paano? 10 milyon. Natigilan sandali si Marte Pinin, sumulyap sa paligid, at kung hindi siya pumayag, hindi siya makakaalis. Anong deal? Mahinang tanong ni Aling Marta.
Walang pakialam nang ngumiti si Helen Jing, huwag kang kabahan, hindi mahirap, may kailangan ka lang gawin para sa akin. Ano? Ano? Medyo natarante si Aling Marte at hindi naglakas loob na tingnan ang babae. Masyadong mapang-akit, kahit na babae siya, sa unang tingin pa lang ay parang nahok na siya. Direktang sinenyasan ni Helen Jing ang kanyang mga tao na iabot kay Marte Pinin ang isang larawan. Tinanggap ito ni Aling Marte at sinulyapan ito. Ito ay isang simpleng daliri ng jade. Nagkataon, mukhang nakita na rin niya ang katulad nitong daliri ng jade na ito. I need you to help me get this from Andrew Cheng. Ngumiti si Helen Jing at kinusot ang malalaking mata at siya'y nag-catwalk. Narinig ito ni Aling Marta, umiling ang kanyang ulo. Alam niyang napakahalaga ng bagay na ito kay Andrew Cheng. Tila ito rin ang dahilan sa huling pagkakataon na siya ay binugbog ni Andrew Cheng. This time, kailangan mo na naman magnakaw. Ito, Miss Helen, natatakot akong hindi ko magawa. Palaging dala ni Andrew Cheng ang bagay na ito, hindi ko ito makukuha. Ang mga hinaing ni Marte Pinin ay nagmukhang napakahirap. Bahagyang ngumiti si Helen Jing, nagbuhos ng isang baso ng red wine, at bahagyang ibinuka ang kanyang mga labi, sinabi, Ms. Marta, kung gayon ito ang iyong negosyo, kung ayaw mong makipagkalakalan sakin. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang matipunong bodyguard ay dinala si Aling Marta ng direkta sa bintana, at napilitan siyang itulak siya palabas. Sa ibaba ay ang gumugulong na ilog, na lubhang nakakatakot. Sa oras na iyon, labis na natakot si Marte Pinin kaya napaluha siya at sumigaw ng desperadong, ginagawa ko ang ginagawa ko, huwag mo akong itulak. Pagkatapos ay sinenyasan ni Helen Jing ang kanyang mga tauhan na bitawan si Marte Pinin, pagkatapos ay tumapak sa matataas na takong, at naglakad sa harapan ni Marte Pinin, na paralisado sa lupa, at sinabing, wala akong gaanong oras. Paano kung kalahating buwan? Kalahating buwan. Hindi, masyadong kakaunti ang kalahating buwan. Sumigaw si Marte Pinin, ngunit sa sandaling makita niyang nakaayos na muli ang dalawang bodyguard, agad siyang tumango ng baliw at sinabing, good. Half a month. Sa ganitong paraan, muling pinaalis si Aling Marta. Umiyak si Marte Pinin at niyakap siya hanggang sa makita niya si Jing Qian. Natakot si Aling Jinky na makita si Sling Marta, at abala siyang nagtanong, ano ang problema, hipag, ano ang nangyayari sa iyo? Umiling si Aling Marta at sinabing, wala. Kasabay nito, nagmaneho si Andrew Cheng patungo sa pantalan, at gaya ng inaasahan, may naghihintay na yate rito. Mr. Andrew Cheng. Tanong ng kabilang partido. Tumango si Andrew Cheng at saka diretsyong sumakay sa yate. Makalipas ang 10 minuto, sumakay siya sa cruise ship ng Royal Princess, kasunod ang dalawang bodyguard na nangunguna sa daan, nakita ni Andrew Cheng ang lahat sa cruise ship. Bakit pumunta dito si Marte Pinin? Saan siya nakilala? Hindi nagtagal, dinala si Andrew Cheng sa isang pribadong silid, at nakita niya sina Aling Marta at Aling Jinky na nakaupo sa mesa ng pagsusugal, at isang lalaking may kalbo ang ulo ay nakaupo sa tapat. Andrew Cheng, mabibilang mo. Ibigay mo na, tera na. Sa sandaling makita ni Aling Marte si Andrew Cheng, itinapon niya ito. Gayunpaman, ang dalawang bodyguard na nasa likod niya ay direktang idiniin ang likod niya. Simula nang pumasok si Andrew Cheng, nakalock ang kwartong ito at may 8 bodyguard sa kwarto. Masyadong tamad si Andrew Cheng na alagaan si Marte Pinin at tumingin ng diretsyo sa nakaupong kalbong lalaki at nagtanong, magkano ang utang sayo? Hindi marami, 100 milyon. Tumayo ang kalbo at nakangiting sabi. Nag-isip sandali si Andrew Cheng, at biglang nagsabi, paano kung hindi ko ito ibigay? Kabanata 442. Kumunot ang noo ng kalbong lalaki na may pag-uyam sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, anak, alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Hindi ka ba mangahas? Maniwala ka man o hindi, hinayaan kitang lumubog sa ilog kasama ang iyong inang biyenan. Nang marinig ang hubad na pagbabantang ito, hindi makaupo si Marte Pinin at tumayo na abala, pinagalitan si Andrew Cheng, mayaman ka na ngayon, bakit hindi mo ibigay? Gusto mo bang panoorin akong lumubog? Galit na galit si Aling Marta, hindi binigay ni Andrew Cheng ang bastard na ito. Hindi ba niya maintindihan na kung walang pera, walang makakaalis ngayon? Para tumahimik ka.
Lumingon si Andrew Cheng, malamig na tumitig kay Aling Martha, at sinabing, anong pera, utang mo, ito. Bakit ko ito ibibigay? Kung gusto mong umalis ng ligtas, tumahimik ka para sa akin. Sa isang salita, direktang nilunok ni Martha Pinyin ang huling kalahati ng pangungusap. Oo, ngayon ang kanyang sariling buhay ay nasa mga kamay ni Andrew Cheng. Kung naiirite siya, hindi ba siya mamamatay? Sinulyapan ni Andrew Cheng ang kalbong lalaki, ang kanyang mukha ay mapurol at sinabing, gusto kong makita kung paano nawala ng 100 milyon ang aking biyenan. Ito ay malinaw na isang laro. Tumawa ng malakas ang kalbo at sinabing, anak, ayaw mo rin bang sumugal? Napangiti ng mahina si Andrew Cheng at sinabing, paano mo malalaman kung hindi mo ito susubukan? Dahil ito ay isang pagkakasala sa pagsusugal. Gamitin ang pagsusugal upang malutas ito. Nang marinig ng kalbo na sinabi ito ni Andrew Cheng, agad siyang naging interesado at nagtanong, mayroon kaming mga patakaran dito, magkano ang mayroon ka? Hindi pa rin siya naniwala. Ilang taon na niyang pinangasiwaan ito. May pangpusta ba siya? Sa orihinal, ang bureau na ito ay idinisenyo upang hayaang pumasok si Andrew Cheng, upang samantalahin ang pagkakataong mang-blackmail. Ngumiti si Andrew Cheng, itinaas ang isang daliri, at nagsabi, nang lumabas ako ng madalian, nagdala ako ng $100. $100. Kaagad, nang marinig ito ni Aling Martha, agad niyang inilibot ang kanyang mga mata at halos mawala ng malay. Damn, Andrew Cheng. Mamamatay na talaga ito dito. Hindi lang siya, pati ang iba sa kwartong ito ay nagulat din nang marinig nila ito. Nagtawanan ang lahat, parang tanga. May naglakas loob na gumawa ng ganoong biro sa amo. Ang lalaking ito, saan siya nanggaling, nang ahas na sabihin iyon. $100. I-play ito. Natigilan sandali ang kalbong lalaki, at pagkatapos ay galit na sinabi, nagbibiro ka bang hindi komportable? Maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang iyong mga kamay at paa ngayon. Bakit? Takot ka bang matalo? O, takot kang makipagsugal sakin? Isang mahinang pagngisi ang sumilay sa mukha ni Andrew Cheng. Nanlaki ang mga mata ni Aling Martha, at pinagalitan, Andrew Cheng, nababaliw ka na ba? Ano ang ginagawa mo? Hindi mo ako sasaktan. Baliw. Sayang talaga itong si Andrew Cheng. Ang buhay ay basura. Hindi man lang pinansin ni Andrew Cheng si Aling Martha, ngunit ang kalbo na lalaki ay tumingin sa una ng may palihim na tingin, at malamig na ngumiti, mabuti. Makakapag-isip ka ng malinaw, kapag nakarating ka na sa mesang ito, hindi ka mananalo ng 100 milyon, kaya mo. Huwag kang bababa. Andrew Cheng. Don't take the risk, makinig ka sa mga salita ni Tita Jinky. Siguradong matatalo ka, wala silang kontrol. Sumingit si Aling Jinky. At ang naging resulta, na-snap. Ang kalbong lalaki ay agad na sumimangot sa nakaraan at mabangis na pinagalitan, ate, nay, tumahimik ka kay Lao Su. Ang pinakaayaw ko sa aking lugar ay ang wala sa kontrol. Ngumiti din si Andrew Cheng at sinabing, relax, hindi pa ako natalo. Nang sabihin ito ni Andrew Cheng, maraming tao sa paligid ang natawa. Itong batang ito ay medyo baliw, talagang hindi alam kung paano nakasulat ang kamatayan. Hahaha, sayang lang, akala mo talaga sugarol. Hoy, talo, nakikipag-away sa harap ng ating kapatid, hindi ito nananaig. Ilang bodyguard sa paligid, umiling-iling na may sassy eyes. Dahil sa mga salitang ito, natakot si Martha Pinyin na tumayo sa kinatatayuan. Tapos na, tapos na. Dam Andrew Cheng, ayaw mo bang malugi sa ganitong paraan? Okay. I bet you. I want to see, ilang kilo ang bigat ng anak mo. Sa sandaling tinapik ng kalbo ang mesa, pumasok ang dealer ng Cheongsam. Si Andrew Cheng ay hindi kalokohan, at naupo nang walang pakialam. Nang makita ni Aling Martha ang kalmadong hitsura ni Andrew Cheng, nakaramdam siya ng galit sa kanyang puso at gusto niyang sipain ang kanyang manugang. Gayunpaman, hindi niya akalain na narito si Andrew Cheng para iligtas siya. Hindi nagtagal, dumating ang mga chips, at ang kalbo na lalaki ay tumingin sa 100 chips ni Andrew Cheng, malamig na ngumiti, at naghagis ng 100,000 chips mula sa kanyang sarili, na nagsasabing, huwag mong sabihing hindi ko binubuli si Tang Biao. Ngumiti si Andrew Cheng, at hindi bumitiw. Naglalaro ng ano? Nakangiting tanong ni Tang Biao. Napakatapat na sinabi ni Andrew Cheng, randomly. Naging interesado si Tang Biao at nagsabi, pagkatapos ay tumaya ng malaki at maliit, simple at mabilis. Tumango si Andrew Cheng at sumang-ayon.
Maya-maya, nagsimula na ang laro. Sa mga unang laro, hindi nagkamali si Andrew Cheng. Nang makita na habang ang mga chips sa mesa ay lumalaki at mas kaunti, sina Aling Martha at Jinky ay nagmamadali. Andrew Cheng, naglalaro ka ba? Bakit ka natatalo, sinasadya mo ba kaming pagtripan? Pinagalitan ni Aling Martha, umaasang makalaro para kay Andrew Cheng. Masyadong masama ang swerteng ito. Gayunpaman, si Andrew Cheng, walang pakialam, ay nagpatuloy, pusta sa maliit. Pagkatapos ay ngumiti si Tang Biao at nagsabi, malaki. Binuksan ito ng dealer, tiningnan ang mga punto at sinabing, malaki. Si Tang Biao ay mukhang may kumpiyansa, at tumingin kay Andrew Cheng na may pilyong ngiti, anak, halos mawala ka ng chips, gusto mo bang humiram ng ilan? Tulad ng iyong biyenan, paano ang 3 puntos? Pinisil ni Andrew Cheng ang huling chip sa kanyang kamay, 1,000, at mahinang ngumiti, hindi, dahil mananalo ako sa ibaba. Mananalo. Agad namang tumawa si Tang Biao, at ilang beses ding tumawa ang mga katabi niya. Win. What the hell did you win? With 8,000 chips in your hand. Ngumisi si Tang Biao na may malungkot na mukha, at isang mataba na hitsura. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, at tumingin sa dealer ng napakatahimik, sinabing, magpatuloy. Ito ay mabuti. Sinabi ni Tang Biao, matapang ang iyong anak, hanggat maaari kang umalis. Nang buhay ngayon, makikilala kita bilang isang kaibigan. Pagkasabi nito, sinenyasan niya ang dealer na magpatuloy. Karara. Inalog ng dealer ang salon, at saka inilagay sa mesa, umalis gamit ang 2 kamay, nagmamakaawa sa 2 na tumaya. Direktang inihagis ni Andrew Cheng ang 1,000 chips sa kanyang kamay sa maliit, at idinagdag pa, 1,000, kasama ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng aking pangalan, ay tumaya sa maliit. Natigilan si Tang Biao, at halos mabulunan siya sa mabagsik na mukha ni Andrew Cheng. Ano bang nangyayari, ano ang momentum ng batang ito ngayon? Sa totoo lang, hayaan mo ang iyong sarili na magkaroon ng gana sa pagsamba. Natahimik sandali si Tang Biao at nakangiting nagtanong, plan ang asset mo. Umiling si Andrew Cheng at sinabing, hindi marami, sa kasalukuyan, 100 bilyon. 100 bilyon. Natigilan si Tang Biao, paano naman itong bastard ay nagyayabang? Na-snap. Hinampis ito ni Tang Biao sa mesa ng isang sampal at sumigaw, sino sa akala mo ang niloloko mo? Mayroon kang 100 bilyon para tumaya kay Lao Su dito. Kabanata 443. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Andrew Cheng, dahil ikaw ang gumawa ng bureau, natural mong gagamitin ang iyong paraan para makitungo sa iyo. Lumubog ang mukha ni Tang Biao, at malamig na sinabi, paano ako maniniwala? 100 bilyon, kung ito ay totoo, pagkatapos ay kikita ka. Nang hindi nagsasalita, direktang nagdial ng numero si Andrew Cheng, at pagkatapos ay ibinato ito kay Tang Biao, kilala mo ba si Mr. Oliver Lee? Oliver Lee. Siya at si Mr. Oliver Lee ay palaging pinapakain ng mabuti sa ilog. Natigilan si Tang Biao, nakasimangot, at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo kapag kinuha mo. Tahimik na sabi ni Andrew Cheng. Nang sagutin ni Tang Biao ang telepono, ang boses ni Mr. Oliver Lee ay nagmula sa kabilang panig at sinabing, Tang Biao, ginagarantiyahan ko si Mr. Cheng. Talagang ginagarantiyahan ni Mr. Oliver Lee ang batang ito. Biglang natarante si Tang Biao. Sino ang batang ito? Sinulyapan niya ang dealer, at nagkatinginan ang dalawa, kitang-kita ang kahulugan. Okay. Open to Lao Su. Sumigaw si Tang Biao, gustong makita ni Lao Su, saan ka nang ahas na pigilan ang iyong lakas. Itinaas ng dealer ang kanyang kamay, itinaas ang takip, at malakas na sinabi, 134, maliit. Click. Sa isang iglap, natahimik ang audience. Biglang tumigas ang ngiti sa mukha ng lalaking kalbo. Paano? Paanong maliit? Nanlaki din ang mga mata ng dealer, at halatang ginawa niya ang kanyang mga kamay at paa, ngunit bakit? Na-snap. Sumampal si Tang Biao, galit na nagbomba sa mukha ng dealer, at sumigaw, lumabas ka. Hindi nag-react si Marte Pinyin dito kaya nanalo siya. Tang Biao ay bobo ngayon, 100 bilyon ang nawala sa sugal. Your boy out of the head. Humanap ng kamatayan. Saglit na natigilan si Tang Biao, at pagkatapos ay natauhan siya. Direkta siyang nagalit, itinaas ang mesa, at sumigaw, tagain mo siya, itapon mo siya sa ilog at pakainin ang isda. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, 5 o 6 na bodyguard ang dumating. Si Marte Pinyin ay natakot at sumigaw.
Si Andrew Cheng ay flat, nakatitig kay Tang Biao, at nagtanong, maaari pa ba akong tumaya sa laro, ikaw, gusto mo pa rin bang mab-I-go? Tama na. Tama na. Sumigaw ng ilang salita si Aling Martha, ito ba ang mga patakaran ng kasino mo? Kung sinabi mo iyan, ipasa mo, sa tingin ko kailangan mo pa ring magmaneho. Pagkatapos ay tumikim si Tang Biao at sinabing, ang mga patakaran. Ang mga patakaran ay itinakda ni Lao Su. Maaari kang umalis, ngunit hindi kita pakakawalan, sino sa inyo ang papayagang maaaring umalis dito? Alam ni Tang Biao na hindi sila dapat payagang umalis. Binigyan siya ng trabaho ng kanyang amo para ay blackmail sila. Pero ngayon, sila ang naayos, natalo si Mr. Tang Biao ng 100 billion sa sugal. Siguradong hindi siya mapapatawad ng kanyang amo. Sumimangot si Andrew Cheng, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lamig, at nagtanong, sigurado ka bang mapipigilan mo ako? Ang mga salita ni Andrew Cheng ay nahulog, at ang pinto ng silid ay direktang marahas na sinipa mula sa labas. Isang dosenang bodyguard na nakasuot ng itim na suit ang sumugod, at pagkatapos ay pumasok si Mr. Oliver Lee, na nakasuot ng kulay abong plaid suit, at dirdiretsong naglakad sa harap ni Andrew Cheng ng may paggalang. Yumuko, Mr. Cheng? Pasensya na, late na ako. Hindi nagsalita si Andrew Cheng, ngunit tumango lang. Dito, nang makita ni Tang Biao si Oliver Lee na pumapasok, alam niyang hindi malulutas ang mga bagay-bagay. Lalo na ang paggalang ni Mr. Lee kay Andrew Cheng. Itong batang ito, hindi simple ang pagkakakilanlan. Mr. Oliver Lee. Ikaw at ako ay palaging laban sa tubig kung sino man ang magpapasok sa iyo ng isang tao. Galit na tanong ni Tang Biao. Gayunpaman, lumingon lang si Oliver Lee at mahinang tumingin kay Tang Biao, na nagsasabing, Mr. Tang, ang lakas ng loob mong ilipat si Mr. Cheng, talagang nakakatalo ito sa sarili. Pagkatapos ng lahat, direktang binato ni Oliver Lee si Tang Biao ng pad, at ang screen ay ang drone shooting screen. Malinaw na makikita na sa sandaling ito sa cruise ship, ang bawat layer ay isang bodyguard sa isang itim na suit, pati na rin ang isang pribadong helicopter at isang ganap na armadong bodyguard na nahulog mula sa langit. Sa madaling salita, ang cruise ship ay direktang kinokontrol ng mga tao ni Mr. Oliver Lee. Mapuro lang mukha ni Tang Biao at nakakunot ang kanyang noo. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi niya, let's go. Pagkalipas ng ilang minuto, sa madilim na mga mata ni Tang Biao, umalis si Andrew Cheng sa yate. Ilang beses niyang sinubukang pigilan ang mga tao, ngunit pinigilan niya. Sa oras din na ito dumating ang telepono ng amo at si Tang Biao ay mukhang nagkasala at nagsabi, Boss, nag-ulo ko ang mga bagay-bagay. Sa kabilang dulo ng telepono, naroon pa rin ang isang tamad at kaakit-akit na boses ng babae. Alam ko, bantayan mo na lang si Marte Pinyin. Matagal nang umalis si Helen Jing sa cruise ship, at ngayon ay patungo na sa Kyoto. Pagkababa ng telepono, tamad na nag-inat si Helen Jing at ngumiti ng nakakuloko sa isang maliwanag na babae na nagbabasa ng librong nakaupo sa likurang upuan ng Rolls-Royce. Ate, ginulo ni Tang Biao ang mga bagay-bagay. Napakaganda talaga ng babae, may maselang at magandang mukha, mahahabang pilik mata, at isang pares ng mga mata na kumikinang din, napaka-aura, at dahil sa pagbabasa ng mga libro, paminsan-minsan ay lumilitaw ang magagandang pair vortex ripples. Mahina lang siyang bamulong, parang lark, na gustong pumili ng mga tao. Anghel, marahil ang pinakamahusay na pagsusuri sa kanya. Hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang kapatid ko, Sister Yu, kailangan mong pasayahin ang iyong sarili. Mahinang sabi ng matingkad at malaanghel na babae. Pagbalik sa panig ni Andrew Cheng, si Marte Pinyin, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ay tila nasa sabik. Mabuting, Manugang, salamat sa iyo sa pagkakataong ito, maaari ka palang tumaya sa ganoong paraan. Ngumiti si Aling Martha at lumapit kay Andrew Cheng, kahit na ang tono ng kanyang pananalita ay nagbago, na may phone. Kaya, si Andrew Cheng na walang kabuluhan, ay talagang ayaw na masyadong masangkot kay Marte Pinyin. Gayunpaman, halatang gustong guluhin ka ng kabilang partido. Aking Manugang, sabi mo lang, may 100 billion ka. Nanlaki ang mga mata ni Aling Martha, nakatitig ng malapitan kay Andrew Cheng, tulad ng pagtingin sa minahan ng ginto. Hindi, basta-basta. Casual na sinabi ni Andrew Cheng, mayroon pa akong mga gagawin, kaya hindi na kita may hahatid. Pagkatapos ng lahat, sinundan ni Andrew Cheng si Oliver Lee. Si Marte Pinyin at Aling Jinky ay nakatayo sa iisang lugar, nakatingin sa likod ni Andrew Cheng, hindi nakakalma ng mahabang panahon. Martha, aking hipag,
Sa tingin mo ba ay totoo o hindi si Andrew Cheng? Tanong ni Aling Jinky. 2 beses na sumagot si Aling Marta, na may kasamang panunuya sa gilid ng kanyang bibig, na nagsasabing, totoo man siya o hindi, tiyak na mayaman ang batang ito, kailangan nating humanap ng paraan para mawala siya. Dito, pumunta si Andrew Cheng sa kumpanya ni Mr. Oliver Lee at tinalakay ang mga bagay tungkol sa susunod na Underground Chamber of Commerce. Dahil sa ilang hindi inaasahang pangyayari, ang Underground Chamber of Commerce ngayong taon ay ipagpapaliban, humigit kumulang sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Walang kwenta si Andrew Cheng, kung ang lahat ay hindi hawak ni Oliver Lee. Matapos harapin ang ilang mga walang kwentang bagay, pumunta si Andrew Cheng sa ospital. Pagkapasok niya ay nakita niyang tila may kausap si Marian Young. Marjorie Lau. Bakit siya nandito? Nakita ni Marian Young si Andrew Cheng na paparating, at ngumiti at sinabing, Andrew, hinahanap ka ng mga tao. Naglakad si Andrew Cheng na may pagdududa, sumulyap kay Miss Marjorie, at sinabing, ano ang hinahanap mo sa akin? Si Miss Marjorie ay sinenyasan si Andrew Cheng na lumabas at sinabing, isa itong pribadong bagay. Sa ganitong paraan, tumingin si Andrew Cheng kay Marian Young, nagsalita ng ilang salita, at sinundan si Miss Marjorie palabas ng ward. Anong nangyayari dito? Pinapahiya ka na naman ni Justin Lau. Tanong ni Andrew Cheng. Umiling si Marjorie Lau, ngunit naglabas ng isang maliit na kahon mula sa kanyang mga braso at ibinigay ito kay Andrew Cheng, ito ang hiniling ni Lolo na ibigay ko sa iyo. Gusto kanyang makita. Kabanata 444. Lolo. Kinuha ni Andrew Cheng ang maliit na kahon sa kamay ni Miss Marjorie, binigyan ito ng ilang tingin, at pagkatapos ay binuksan ito. Sa isang iglap, nagulat si Andrew Cheng. Ito na. Mabilis niyang isinara ang takip, nagtataka siyang tumingin kay Miss Marjorie at nagtanong, kamusta na ngayon si Lolo? Umiling si Miss Marjorie, na may masalimuot at walang magawang tingin sa kanyang mga mata, at nagsabi, kamakailan lamang ay wala sa maayos na kalusugan si Lolo, at sinabi ng doktor, wala na siyang maraming oras, gusto kanyang makita. Okay, maglalaan ako ng oras para pumunta sa Xiangyong. Natahimik sandali si Andrew Cheng at tumango. Dahil, gusto niyang malaman ang tungkol sa aksidente ng kanyang ina, baka may alam si Lolo. Siya nga pala, si Manfred Chong, ang ikatlong lolo ng pamilyang Chong, ay darating ngayong gabi. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang isa ay para sa kanyang 2 pamangkin, at ang isa ay para sa Underground Chamber of Commerce. Dapat handa ka. Paalala ni Miss Marjorie. Umiling si Andrew Cheng, sinabing hindi pa niya ito narinig, baliw ba ang lalaking ito? Tumango si Miss Marjorie at sinabi, narinig ko ang tungkol sa taong ito. Siya ay isang kakaibang tao ng pamilyang Chong. Wala siya sa kapangyarihan, ngunit nalulutas niya ang maraming problema para sa pamilyang Chong. Masasabing ito ang think tank ng pamilya Chong. Think tank? Kawili-wili. Pagkatapos ng ilang mga salita, umalis si Miss Marjorie. Gaya ng inaasahan, may dumating sa ospital kinagabihan para magpadala ng pagbati. Pamilya Chong, Manfred Chong. Nagulat si Marian Young nang marinig niyang iniisip ng kanyang asawa ang malaking karakter na ito na si Manfred Chong, at nag-isip ng kung anong plano ang dapat gawin ni Andrew Cheng. Ito ay isang makapangyarihang karakter. Narinig ko na ito dati. Isa itong mall wizard na may malakas na maalamat na kulay. Minsan, na may 10 milyong yuan na pondo, laban sa bilyonaryong boss ng kabilang partido, direkta nilang sinira ang mga tao. Magaling. Tumingin si Andrew Cheng kay Marian Young na may pinanibik sa kanyang pinanibik at sinabing, bakit, alam mo ba? Tumango si Marian Young at sinabing may kaunting pag-aalala, Andrew, pupunta ba siya rito sa huling pagkakataong matamaan mo si Shelby Chong? Kung tutuusin, kakaiba ang usapin ng kanyang asawa. Hindi nakakagulat na dumating ang pamilyang Chong. Don't worry, asawa mo na ang bahala dito. Ngumiti si Andrew Cheng. Umiling si Marian Young at sinabing, hindi, kailangan kong pumunta ngayong gabi. Pagkasabi niyo ay bumangon siya at nagpalit ng damit. Si Andrew Cheng ay matigas ang ulo, kaya kinailangan niyang sumuko, ngunit paulit-ulit na sinabi sa kanya na huwag magalit. Sumang-ayon din si Marian Young. Ang De Yelo ay isang makalumang restaurant sa Xiangyang City. Maaari itong ituring na isang siglong gulang na restaurant. Kung gusto mong kumain dito, dapat member ka at magpareserba ng maaga. Si Mr. Manfred Chong ay naghanda ng isang piging dito ng maaga, naghihintay sa pagdating ni na Andrew Cheng at Marian Young. Alam niyang tiyak na darating ang lalaki.
Pagkatapos magplano ng napakaraming araw, ito mamayang gabi na. Huminto ang sasakyan ni Marian Yang sa pintuan ng Dio Building, si Andrew Cheng ay bumaba kasama niya, at sa oras na ito, nakatayo na sa harap nila ang sekretarya ni Mr. Manfred Chong. Miss Yang? Mr. Cheng? Sundan mo ako? Hinihintay ka na ng aming chairman sa itaas. Na may ngiti sa kanyang mukha, ang sekretarya na ito ay bahagyang sumulyap kay Marian Yang, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Andrew Cheng, na may masalimuot na kahulugan sa kanyang mga mata. Napuno ng iba't ibang ulam ang malaking round table sa kahon. Si Mr. Manfred ay nakasuot ng tangsuit, isang paalang na kilay, isang Chinese character na mukha, at isang estilo ng isang superior. Nakaupo lang siya sa main seat ng table at hindi alam kung ano ang iisipin. Nang pumasok sina Andrew Cheng at Marian Yang sa kahon, itinaas ni Mr. Manfred ang kanyang ulo at sumulyap kay Miss Marian, pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata kay Andrew Cheng. Itinaas din ni Andrew Cheng ang kanyang mga kilay, na may bahagyang panlalamig sa kanyang mga mata, at ang kanilang mga mata ay nasuray-suray sa hangin, na nagbuga ng kaunting kislap. Old fox? Parang naiinip. Nakaamoy din si Marian Yang ng kakaiba sa hangin. Siyempre, para sa handaan ngayong gabi, nahulaan na niya kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido. Natural, naghanda siya ng perpektong plano. Miss Yang? Mr. Cheng? Mangyaring maupo. Tumayo si Mr. Manfred na may ngiti sa kanyang mukha, at gumawa ng kilos ng paanyaya. Napakabukas palad niya sa paggawa ng gayong mapagbigay na kilos ng paanyaya. Tatlo lang ang tao na nakaupo sa malaking kahon, at tila walang laman. Tumingin si Manfred Chong kay Marian Yang na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Miss Marian, ito ay talagang isang pangunahing tauhang babae sa isang babaeng middle school. Narinig ko ang iyong pangalan sa Kyoto. Nakita ko ito ngayon at ito ay pambihira. Ngumiti si Marian Yang at sinabing, salamat Mr. Chong sa pagpuri. Ikaw ang dragon ng tao. Lumaki akong nakamasid sa iyong mga gawa. Tahimik na tumango si R. Manfred Chong, hindi nagtanong, at tinatrato ang isa't isa. Lumingon si Mr. Manfred para tingnan si Andrew Cheng at sinabing, nandito rin si Mr. Cheng. Halika, painumin muna kita. Sana ang hapunan ngayong gabi ay maalis ang ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng pamilya Chong. Ito ay kawili-wili, anti-routine. Bahagyang ngumiti si Andrew Cheng, tumingin kay Mr. Manfred, hindi nagtaas ng baso, sinabi, Mr. Chong, hindi ko kayang bayaran ang toast mo, pero bakit hindi ko nakita si Shelby Chong ngayon? Gusto ko talagang uminom ng alak kasama sila, alisin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin, wala ba siya ngayon? Nang marinig ito, si Marian Yang ay tumingin kay Andrew Cheng nang nakatulala. Sinadya ba niyang lagyan ng asin ang sugat? Matapos makinig kay Andrew Cheng, bahagyang kumaibot ang mga kalamnan sa mukha ni Mr. Manfred. Walang hiya talaga ang binata sa harapan niya. Ang kanyang pamangkin ay binugbog muli sa ospital ilang sandali. Ngayon ayos na, parang lahat siya, dito sa hippie smile. Ano ang ibig sabihin ng pagtanggal ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo? Ito ay kalokohan lamang. Si Shelby Chong ay nakahiga na ngayon sa ospital, at ang buong tao ay nanlulumo. Araw-araw siyang nagdurusa sa sakit ng puso at katawan. Araw-araw ay iniisip niya kung paano ipaghihiganti ang kanyang sarili. Damn it, dapat mong ayusin siya ngayong gabi at ipaghiganti ang iyong pamangkin. Tumingin si Mr. Manfred Chong kay Andrew Cheng, bahagyang nag-alab ang galit sa kanyang mga mata, at ang katawan ay hindi maiwasang manginig ng ilang beses. Ang tagal na niya sa shopping mall, nasanay na siya ng mahinahong puso. Sa sandaling nasa harap niya si Andrew Cheng, hindi niya mapigilan. Gusto talagang basagin ni Manfred Chong ang katawan ni Andrew Cheng, ngunit hindi pa ito ang panahon, kailangan niyang magtiyaga. Nagkunwaring hindi nakikita ni Andrew Cheng ang mga pagbabago sa mga mata ni Mr. Manfred, ngunit medyo nagtatakang nagtanong, Matandang Chong, ano ang nangyayari sa iyo, kumusta ang pamumula ng iyong mukha? Hindi ka pa ba nagsimulang uminom, hindi ba komportable ang iyong katawan? Sumagot ang Matandang Chong, may mukha ka pa bang tanungin ako? Nang marinig ito ni Andrew Cheng, halos iluwa ni Mr. Manfred ang lumang dugo. Siya'y sobrang napupuot. Ikaw lalaki, huwag kang maglaro ayon sa nakagawian. Ang ilang mga tao tulad ni Mr. Manfred ay hindi maupo ng panatag. Nakinig si Marian Yang sa mga salita ni Andrew Cheng at hindi mapigilan ang pagkibot ng kanyang bibig.
Biglang tumawa si Mr. Manfred nang ang kanyang mga mata ay nanatili sa bastos na mukha ni Andrew Cheng ng ilang segundo. Ang matandang fox na ito, na may madilim na ekspresyon ngayon, ay naging maliwanag sa sandaling ito. Medyo hindi maipaliwanag ang pakiramdam ko. Napakabaliw ba ni Manfred Chong kay Andrew Cheng? Tumawa din si Andrew Cheng, at ang tumawa ay Xu Chang, at ang tawanan nilang dalawa sa buong kahon, hindi ko alam kung akala ko ay katapusan na ng taon. Okay, ang sarap maging bata. Ito talaga ang back wave ng Yangtze River na nagtutulak sa front wave, at ang front wave ay namatay sa beach. Ang mga mata ni Mr. Manfred ay lumukot sa pagtawa, at ipinalakpak niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ang panahong ito ay panahon pa rin ng iyong mga kabataan. Tila kaming mga masasamang lalaki ay dapat nang magretiro. Nakangiting sinabi ni Andrew Cheng, hindi, Mr. Chong, tumawa ka lang, hindi ka pa matanda, napakabata mo pa, tingnan mo itong simoy ng tagsibol, saan ito tulad ng isang masamang matandang lalaki sa kanyang 50s o 60s. Pero mukhang wala siyang buhok. Ganon din ang lamig ng ulo ni Chang-Chi. Na-snap. Pinutol ni Manfred Chong ang mesa at sumigaw, Andrew Cheng, anong ibig mong sabihin? Kabanata 445. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Mr. Manfred, at mas malamig ang tono. Ang paulit-ulit na kahihiyan ng kabilang partido, sadyang kasuklam-suklam. Si Marian Young ay tahimik na nakaupo, walang planong makialam. Mukhang naintindihan niya ang kahulugan ni Andrew Cheng. Pagpasok ko pa lang sa pinto, ang buong kahon ay dominado pa rin ni Manfred Chong. Ngayon, ito ay ganap na nabaligtad, at si Andrew Cheng ay higit sa lahat ang anti-guest. Naku, huwag kang magalit, Mr. Chong. Prangka akong tao. Diretso ang pagsasalita ko, kaya hindi na natin kailangang maglibot-libot. Kung mayroon ka, sabihin mo lang. Sinulyapan ni Andrew Cheng ang masungit na si Manfred Chong at sinabing, Mr. Chong, mangyaring imbitahan kaming kainin ang pagkaing ito ngayon. Ang tunay na layunin ay dapat na ako nang hindi sinasabi. Alam na alam ito ng lahat. Dahil nauunawaan ito ng lahat, bakit kailangan nating magsayang ang dila natin dito, hindi ba mas maganda kung diretso tayo sa topic? Tumingin si Manfred Chong kay Andrew Cheng at biglang nakaramdam ng lamig sa hangin. At the same time, feeling niya, ilang dekada na siyang nasa shopping mall. Sa tuwing siya ay nasa negotiating table, siya ang namumuno, ngunit ngayon ito ay ganap na baligtad. Pagkapasok niya sa pinto ay pinone siya ni Andrew Cheng sa harap niya. Ngayon na. Ang taong ito ay hindi kasing simple ng pagsuri nito sa aking sarili. Parang anak siya ng isang malaking pamilya, sa konting husay. Mali kaya ako ng pananaw, natulala lang. Alam din ni Manfred Chong na hindi ito mabuti para sa kanyang sarili ngayon, bahagyang ngumiti, pinanatili ang isang magandang saloobin, at sinabi. Bueno, dahil sinabi mo na, hindi ko na kailangang itago pa ito. Tila ako ay masyadong maliit. Sumandal si Andrew Cheng, at madaling sinabi, tama. Lahat ay bukas na nag-usap, hello o ako. Nang may panunuya, sinabi ni Manfred Chong na may panunuya, okay, ngayon iniimbitahan kita sa hapunan para sa dalawang bagay. Ang una, kakausapin ko ang aking pamangkin. Pagtalakay. Umayo si Andrew Cheng, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at may bahid ng panlalamig sa kanyang mga mata, tumingin kay Mr. Chong at sinabi, ang pamangkin mo ang sinisisi. Pumunta ka ngayon para pag-usapan ito. Hindi ba maikli? Si Shelby ay aking pamangkin, kahit na gumawa siya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan, ako rin ang mamamahala, at ang pamilyang Chong ang mamamahala. Sinabi ni Manfred Chong, na pakiramdam na siya ay halos nasa bingit ng isang outbreak. Nang maisip niya ang pagganap ng kanyang pamangkin kamakailan, hindi siya komportable. As a sonny boy, bakit siya naging ganyan? I'm sorry, hindi ako nakialam, ipinagtanggol ko lang. Bahagyang yumuko si Andrew Cheng, at malamig na tumingin sa kaharap ng matandang Chong, na naglalagay ng matinding pressure sa kabilang partido. Legal defense. Anong sinabi mong i-export? Kung lehitimong depensa ka, bakit mo inaway si Shelby ng ganyan? Broken several ribs. Ibig sabihin, kung hindi siya nagpumilit na tumakbo mismo sa ospital, namatay na siya. Nanginginig ang katawan ni Mr. Manfred, hindi niya maisip na ang gayong mamamatay tao ay maglalakas loob na magsalita bilang makatuwirang depensa. Nawala ang mukha ni Mr. Manfred Chong. Kung hindi dahil sa Underground Chamber of Commerce, si Manfred Chong ay hindi uupo dito gaya niya ngayon at pag-uusapan ito ng may galit.
Ayon sa mga pamamaraan ng pamilyang Chong, ito ay direktang pinipigilan. Gayunpaman, ang Bicang ay isang malaking lokal na kumpanya kung tutuusin, at hindi ito madaling lumipat ngayon. Sa makatuwid, ang hakbang ni Mr. Manfred ay isang tukso. Kung hindi ko sinaktan si Shelby, baka binaril na niya ang asawa kong si Marian. Walang kulay sa mga mata ni Andrew Cheng, at malamig. Sinabi niya, ginawa ko ito upang protektahan ang aking asawa at iligtas siya ng isang buhay. Ito ay aking awa na. Namula si Manfred Chong at galit na tumayo. Gusto niyang sumigaw ng malakas, ngunit nang makita niya ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng, wala siyang masabi, kaya may ilang salita na nakaharang sa kanyang lalamunan. Nabali ang ilang tadyang ng aking pamangkin, at nasira din ang kanyang mga laman loob. Kung hindi sinuswerte ang pamangkin ko, namatay na siya. Talagang sinabi niyang maawain siya. Halatang gusto nito ang buhay niya. Hindi kinaya ni Manfred Chong ang pambubuli sa kanyang pamilya Chong ng mga tagalabas, at ito ang antas ng pang-aapi. Ang pamilyang Chong ay isang malaking pamilya sa Kyoto. Huwag kailanman payagan ang mga tagalabas na mambuli ng labis. Hindi mo pa nararanasan ang sakit niya. Nakabalot na siya ng mga benda ngayon, at sa simula ay walang sikat ng araw. Napakalungkot niya ngayon, at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sinira mo ang buhay niya, sinisira ang kanyang kinabukasan. Ang mga sinabi ni Manfred Chong ay ganap na pinalaki. Oh, sinira ko ang buhay niya. Sarcastic na sinabi ni Andrew Cheng, please, pwede ka bang maging matino, tulad ng iyong pamangkin, isang bulok na tao, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nasira sa iyong buhay, labis mong ikinalulungkot na sabihin sa akin ito. Ang mga maruruming bagay na siya ang may gawa, sapat na para sa kanya ang manatiling buhay. Ngumisi si Andrew Cheng ng mapangasar, ang ngiti na ito ay naglalaman ng labis na pangungutya, ang lalaking ito na si Shelby Chong, at ang iyong malaking pamangkin na si Kerwin Chong, sa aking paningin, ay nararapat dito. Sa pananaw ni Andrew Cheng, ang pagputol ng ilang tadyang ni Shelby Chong, wala talagang masasabi, ito ay mga parusa para sa kanya. Wala akong pakialam kung ano man ang pinagsasabihan mo, gumagawa ka ng krimen at napapailalim sa sanksyon. Tama si Manfred Chong. Tumingin si Andrew Cheng kay Old Chong, na ang matandang mukha ay namumula, at ang malamig na mga mata sa kanyang mga mata ay unti-unting nagtagpo, sinabing, sa totoo lang isa kang mabuting tiyuhin, ngunit hindi mo pa nakikita kung ano ang hitsura ng iyong pamangkin. Hindi, o nakikita mo spoiled ka lang o yung Chong family kaya ganyan ang sitwasyon ngayon. Nagulat si Manfred Chong, at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang sinabi ni Andrew Cheng. Mr. Chong, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong sirain ang iyong sarili dahil sa iyong pamangkin. Kung talagang mahal mo ang iyong dalawang pamangkin, dapat mong hanapin ang mga problema sa iyong sarili, kung bakit ang iyong mga tagapagmana mula sa pamilyang Chong ay hindi ito ang aking problema, ngunit problema ng pamilya Chong mo. Pagkatapos makipag-usap, sinulyapan ni Andrew Cheng ang masasarap na pagkain sa mesa at walang magawang nagkibit-balikat. Asawa ko, sa palagay ko ang hapunan ngayon ay wala sa mood na anyayahan tayong kumain, o ihahatid kita sa labas para kumain. Ito ay mabuti. Tumango si Marian Young at tumayo ng maayos. Ang Hongmen Banquet ngayon ay ganap na pinangungunahan ni Andrew Cheng. Hindi na niya kailangang magsalita ng marami, ngunit ang mga salitang iyon ay makakagambala sa ritmo ni Andrew Cheng. Gayunpaman, nang si Andrew Cheng at Marian Young ay lalabas ng magkatabi sa kahon, si Manfred Chong ay nagtatampo na umupo, na puno ng isang subaw ng red wine, at sinabing, pinapaalis na ba kita? Kailangan pa ba nating magkamustahan Mr. Chong? Umiling si Andrew Cheng at malamig na tumingin kay matandang Chong. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ang matandang fox na ito, ngunit dahil hindi niya ito pinahahalagahan, huwag mo siyang sisihin sa pagiging malupit. Hindi pa kita pinakawalan, hindi ka makakaalis. Direktang pinunit ni Manfred Chong ang disguise sa sandaling ito, at sinabing may malungkot na mukha, ngayon, gusto ko lang itong pag-usapan, hindi kailanman napahiya ng ganito ang aming pamilyang Chong. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.